Ang araw ay nagniningning sa tuktok ng bundok, nagbibigay ng gintong liwanag sa grupo ng mga kaibigan na naglalakad sa matarik na landas. Ang hangin ay sariwa at malamig, at ang tanawin ay nakamamangha, na nagpapakita ng kagandahan ng kalikasan. Sa grupo, si Nadine Lustre, na kilala bilang Darna, ay masayang nagkukwentuhan kasama ang kanyang mga kaibigan. Biglang, isang malakas na ingay ang narinig mula sa kagubatan. Nagsimula ng manginig ang lupa, at ang mga puno ay nagsipag-uyog. Nagkatinginan ng mga kaibigan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ano yun? Tanong ni Nadine, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kagubatan. Parang may tumatakbo, sagot ng isa sa kanyang mga kaibigan. Bigla, isang nilalang ang sumulpat mula sa mga puno. Ito ay isang babae, ngunit ang kanyang katawan ay kalahati ay kabayo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit, at ang kanyang mga kuko ay matutulis at nakakatakot. Sino ka? Tanong ni Nadine, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Ako si Hestia, ang tagapagbantay ng kagubatan, sagot ng babaeng kalahating kabayo. At kayo ay mga nanghihimasok sa aking teritoryo. Hindi kami nanghihimasok, sagot ni Nadine. Naglalakad lang kami. Hindi ako naniniwala, sagot ni Hestia. Alam kong kayo ay mga tao, at ang mga tao ay laging nagdudulot ng kapahamakan. Bigla, sumugod si Hestia kay Nadine, ang kanyang mga kuko ay nakataas. Naghanda si Nadine para sa atake, at sa isang iglap, nagbago siya sa kanyang anyong Darna. Hindi ako makikipaglaban sa iyo, sabi ni Darna. Pero kung gusto mong makipaglaban, hindi kita uurungan. Nagsimula ang isang mabangis na laban sa pagitan ni Darna at ni Hestia. Ang lakas ni Hestia ay nakakatakot, ngunit ang bilis at ang kakayahan ni Darna ay mas nakahihigit. Sa dulo, natalo si Hestia, at nagmakaawa na patawarin siya. Hindi kita papatayin, sabi ni Darna. Pero umalis ka na sa aking paningin. Tumalikod si Hestia at naglakad pabalik sa kagubatan. Nang mawala na siya sa paningin, nagbago si Darna pabalik sa kanyang anyong tao. Salamat, sabi ng kanyang mga kaibigan. Nailigtas mo kami. Walang anuman, sagot ni Nadine. Ang mahalaga ay ligtas tayong lahat. At nagpatuloy ang kanilang paglalakad, dala ang alaala ng pakikipaglaban ni Darna sa isang babaeng kalahating kabayo. Ang araw ay nagsimulang lumubog, nagkakulan ng kulay kahel at pula ang kalangitan habang patuloy na naglalakad ang grupo ni Nadine sa matarik na bundok. Ang kagandahan ng tanawin ay nakakaakit, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi mawala-wala. Nadine, pakiramdam ko ay may nakamasid sa atin, bulong ni Mark, isa sa mga kaibigan ni Nadine. Oo nga, parang may kakaiba, sagot ni Nadine, ang kanyang mga mata ay nag-iikot sa paligid. Biglang, isang malakas na hangin ang umihip, nagdadala ng malamig na simoy at nagpapaikot ng mga dahon sa paligid. Sa gitna ng hangin, isang figure ang lumitaw. Isang diwata, napakaganda, na may makinang napakpak na parang ginto. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ang puot at galit. Kayo ang mga nanghihimasok sa aking banal na kagubatan, ang boses ng diwata ay parang isang malakas na hangin, na nagpapatindig ng balahibo sa katawan. Hindi kami nanghihimasok, diwata, sagot ni Nadine, naglalakad lang kami. Hindi ako naniniwala, sagot ng diwata, at biglang nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang kanyang kagandahan, napalitan ng itim na usok na nanlilisik ang mata. Darna, sigaw ni Nadine, at nagbago siya sa kanyang anyong bayani. Ang diwata ay nagsimulang umatake, ang itim na usok ay nagiging matutulis na sandata na sumasalakay kay Darna. Ngunit ang diwata ay napakabilis, nawawala at nagpapakita bigla, parang anino. Nahirapan si Darna na labanan ang diwata. Ang kanyang mga atake ay palaging hindi tumatama, at ang diwata ay patuloy na sumasalakay. Kailangan kong mahanap ang kanyang kahinaan, bulong ni Darna sa kanyang sarili. Sa gitna ng labanan, napansin ni Darna na ang diwata ay laging nagpapakita sa mga lugar na malapit sa mga puno. Ang mga puno ang kanyang lakas, naisip ni Darna. Sa isang biglang pagkilos, nag-atake si Darna, hindi sa diwata, kundi sa puno na nasa likuran nito. Ang puno ay nag-crack, at ang diwata ay napasigaw sa sakit. Hindi ka dapat nang hihimasok sa aking teritoryo. Sigaw ng diwata. Hindi ako nang hihimasok, sagot ni Darna, pero kung hindi ka titigil, mapipilitan akong labanan ka hanggang sa mamatay ka. Ang diwata ay nag-alinlangan,
at unti-unting naglaho sa hangin. Umalis ka na, sabi ni Darna, at huwag ka nang babalik. Ang diwata ay nawala na, at ang grupo ni Nadine ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad, dala ang alaala ng nakakatakot na pakikipaglaban ni Darna sa isang diwata na nag-anyong itim na usok.